Alright, hello, good morning. Okay, so we got it working now. I think I might have fixed it. Hopefully, I'm hoping. Hindi pa ako 100% sure, pero most likely naayos na. So I wasn't able to take a video of everything kasi by the time na nakarating ako dun sa may Meriwether Beach, lumabas ulit yung error warning, yung gas position warning, and then stop engine. Every time na lumalabas yon, naka-andar naman yung engine, naka-turn on siya, kaya lang hindi mo siya ma-throttle. So walang response, basically dead yung bike except that naka-on lang siya. So sinubukan kong patayin ulit, parang yung ginawa ko before taking off. Sinubukan kong patayin ulit and then i-on. Nandun pa rin yung error, hindi pa rin siya natatanggal until that time na hindi na maandar. So I had to call yung tow service, motorcycle tow service. Initially I was planning to take the bike to the service center, the only one service center na capable na i-service siya, kasi sila yung mga previous dealers ng MV Agusta. Kaya lang nung tinawagan ko, sabi nila in the next 4 weeks pa. So wala silang parang emergency service slot, 4 weeks pa magagawa. So parang sobrang tagal nun, and hindi ko alam ano ba talaga yung problem ng bike. So sabi ko dun sa tow service, iuwi na lang muna, and then I'll try to figure out after that. So inuwi na lang muna namin habang nag-uusap kami while on the car. So maybe let's try to get going and then mag-usap na lang habang. So hopefully hindi siya, actually this test ride this morning is for the purpose of trying to see kung may lalabas pa ulit yung error code or not, because I wouldn't be comfortable riding it na biglang naggaganon. Back to the story. Habang kausap ko yung tow service, sabi nga namin hopefully yung battery lang yung problema, kasi nagbabike din siya, may mga Harley Davidson bike siya, and yun nga, battery problems yung madalas din na na-encounter niya. Bale meron siyang trickle charger, trickle charge lang daw siya everyday pagka hindi niya ginagamit yung bike. Sabi nga niya sometimes yung low battery or malfunction ng battery can throw off yung code. So hopefully na yun nga yung problem. Pero nung kausap ko siya, and then tanong nga niya sa akin if you don't mind me asking kung magkano yung bike, kasi mukhang okay naman siya yung condition niya for 2012, tapos MV Agusta pa. Nung sinabi ko yung price, medyo nagulat siya eh. Sabi niya sketchy daw yung price, sobrang mura. So sabi ko din naman, na-realize ko din naman yon, kaya lang hoping ako na sana kailangan lang nung nagbenta, yung seller, sana kailangan lang nung seller ng funds. So hopefully battery lang talaga yung problem. 24 hours yung motorcycle service niya. Based sila here in Newcastle. The name's Moto. So i-post ko yung page nila dito kasi may mga social media accounts sila, and then pinapa-advertise niya din. So Moto, nagbigay din siya ng business cards. So pagpunta ko sa bahay, dahil dead bat siya, maaga pa naman that time, I went to the battery shop para kumuha ng bago, and then only to find out na yung battery niya, first problem na na-encounter natin, yung battery na nilagay pala is a cheap one, and yung small one smaller than yung specific na battery niya dapat. So that makes sense na sobrang dali niyang
low bat, nagsasag yung battery niya, plus the fact na siguro hindi naman niya ginagamit talaga yung motor. Nagbabagal lang ako kasi hindi ko alam kung kakaulan lang kasi medyo madulas pa tong, I would say medyo madulas pa to daan. But anyway, yun. So pinalitan yung battery. Pagka lagay ko ng battery, so no problem naman, umandar siya. Okay siya, no? Pero nung in-start ko ulit, lumabas ulit yung error. So that time sabi ko, hindi na yung battery to. This is something else. Pero tiwala pa rin naman ako na secondary yung error na yun dun sa car wash na nagawa. Kasi nung tinasride ko yung bike dun sa my owner, okay naman siya, hindi naman siya nagkakaproblema. And mukhang confident naman yung owner na, yung seller, na hindi magkaka-error. So iniisip ko, baka nga may nabasa ako nung na-car wash ko yung bike. And then besides, yung iba sa forum nagsasabi na sa kanila lumalabas yung error na yun only to find out na merong basa dun sa may wirings nila. Ako, umuulan na naman. Well, anyway, ginawa ko that night. Pinagbabaklas ko yung fairings para ma-access ko yung mga wires, and then to check the connectors. And then yung connector nga na sinasabi nila na ini-indicate nila dun sa forum, na may na-note silang basa, meron ngang tumulo na tubig. So basa nga din siya. Tinuyo ko siya ng maigi, and then sinubukang iandar. Wala namang lumalabas na error code at that time. Pero syempre hindi ko pa rin alam kasi yung previous drive ko nga siya towards Meriwether Beach, and di naman siya nag-error along the way, only nung nandun na lang sa mismong place. Pero malakas yung kutob ko na yun yung issue. I'm really hoping na yun. So tignan natin. This is my test ride after in-address yung issue. Tignan natin kung merong lalabas na code. Lumabas ako ng sobrang aga today to give time na kung meron mang papalya, makakatawag ako ng towing service to take it back home. At ang problema nga na naman ngayon is umaambon. Hindi naman siguro kasi motorcycles are supposed to be weatherproof, and yung mga wires most likely na lagyan yung mga yan ng weatherproofing. But syempre 2012 nga naman tong bike, so pwedeng yung mga nalagay na yan is wala na at kailangan na ulit mag-reapply. So far mukhang okay naman siya. I think yun yung isang challenge pag bumibili ka ng second hand bike, especially older ones, and you don't really know kung sino yung seller and how they took care of the bike. There's always these doubts na pag mag-ride ka, merong possibility na tumirik yung bike for an unknown reason, kasi hindi mo naman talaga alam yung history. But that's the risk that you have to take, especially if on a budget ka. As long as it's fixable, okay naman. Fixable and won't cost too much. So it's a cloudy morning. Kakaiba yung second gear niya na hindi masyadong humahatak. Pero in-adjust ko na nga din yung
modes nito. Nilagay ko sa normal kasi initially meron siyang custom modes from the previous owner. So nilagay ko muna sa normal. Ilan ko yung traction control sa half lang para makita ko talaga kung ano ba yung normal na hatak niya and behavior niya. Namatay pare. Oh, namamatay siya. I don't know what's going on. Okay, so isa nga yun sa quirk niya siguro. Kailangan ko yatang taasan yung clutch ko. It's the second time na nag-cut off yung clutch niya. A few moments later. Oh, ang cute na. Ano to? Grom ba to? Oh, Benelli. Yung 125 ng Benelli. Alright, so far so good naman tayo sa motor. Hopefully hindi na ulit lumabas yung error na yun, because you lose a lot of confidence thinking na baka masira siya, and then how you gonna go home. Okay, so it's looking good so far, except yun nga lang, no, may time na namamatay siya. So ang next stop lang natin would be to go and buy some clutch lubricant. Hindi ko alam kung matigas talaga tong clutch nito or dahil hindi nagagamit, kailangan mo lang lagyan ng lubricant. So that's what we're gonna do. I don't know, cause yung comparison ko is the ZX-10R, which is brand new nung nakuha ko, and last na pinatakbo ko is just at 6,000 kilometers. So hindi ko alam kung ito ba yung usual for relatively older bikes. Oh, umiinit nga siya sa mga stoplight, no? Kasi para siyang mga Ducati ganun eh, na high compression rate. So gusto niya tumatakbo siya. I think challenging to pag sa Philippines, lalo pag sa mainit sa Manila area. Sobrang init siguro ng makina nito. So ganito siguro yung pakiramdam ng mga naka-Ducati. Sobrang init ng makina. Anyway, we're here. A few moments later. Alright, so we're done buying. At least medyo tumitigil na yung ambon. So medyo nagda-dry up na din yung kalsada. Subukan na natin umuwi. Right. Alright. So far so good naman, no? At least I'm more confident and mas panatag na yung loob ko na hindi siya bigla-biglang mag-error ng ganon. So balik tayo sa kung ano pa kaya ang ibang issues nito. If meron man, sana wala na. So at least yung thermostat naman niya, it stays, pagka tumatakbo, it stays within the midline. Parang mas gusto niyang nire-rev, mas gusto niyang on the high RPMs. Pasok, hindi pumapasok masyado yung, kailangan madiin yung clutch pala talaga. Lalim ng clutch niya, men. Exercise talaga sa hand grip mo yung clutch niya. Alright, so I guess I'm ending my I bought a used bike motovlog here. So tsaka na tayo mag leisure riding and go around town. We just basically tested the motorcycle and made sure na in the next coming days wala siya bigla-biglang error na lumabas.
Yeah, so I guess I'm gonna end my vlog here. But before that, I'm just gonna show a quick montage of the bike na maayos na siya and nahugasan. I'll see you on the next.